What's up mga ka-Berks? Magandang araw, tanghali at gabi. Saan man kayo sa sulok ng mundo mga ka-Berks? I hope magandang araw nyo. And good morning mga ka-Berks. Magandang araw sa inyo. Na-miss nyo ba ako? O hindi? Yan mga ka-Berks, gusto ko manghingi ng pasensya kasi yung mga nakaraang araw ay wala tayong upload. Yan. Nagbabawi lang si ka-Berks sa tulog kasi yung mga nakaraang araw kasi medyo pagod tayo kaya hindi ako nakakapag-upload mga ka-Berks. And I hope naintindihan nyo. Alam ko namang naintindihan nyo mga ka-Berks. Yan. Pasok na tayo sa work at yan, back to work na tayo. May pahinga tayo kahapon. Maghapon nakapahinga naman tayo. Kaya back to the vlog tayo mga ka-Berks. Yan. May mga video naman tayo for edit tayo doon. Pangalang na edit minsan kasi alam niyo naman trabaho namin physical work kaya yung katawan natin kailangan din ipahinga mga ka-Berks. Kaya pasensya na kayo kung minsan walang upload si ka-Berks lalo na pag Huwebes kasi yung work ko ng Miyerkules hanggang 12 o'clock lang, madaling araw na ako nakakauwi kaya hindi ko na kinakaya mag-edit kaya tinutulog ko na lang. Tapos bawi na lang kinabukasan. Ganun mga ka-Berks. So yun, pasensya na kayo kung hindi tayo nakakapag-upload pag Huwebes. Snow, namiss ko si Snow ah. Yeah. Tsaka muna. So yun mga ka-Berks, papasok na tayo sa work. At di ko kasama si Jen kasi maglalaba daw siya. Hindi naman po pa naman tayo late. Pag tayo may oras pa. Kaya maaga pa naman. Lagay ko muna kayo dito. Wait lang, mag-sit-out lang ako. Yeah. Ay. Bukas pala may meet kaming subscriber. Kampi. Nandito siya sa Finland, namamasyal siya. Galing siya ng USA. Yan. So yun. Makikipag-meet siya sa amin bukas ni Jen. So syempre, masaya din kami na may mamimit kaming subscriber, di ba mga ka-Berks? Madalang lang yan, kaya imimit natin siya. Shoutout sa inyo. See you soon po bukas. So yun mga ka-Berks, drive muna ako. Update ko na kayo mamaya sa golf course pagka maliwanag na. Para makita niyo yung place in the moonlight. Tama mga ka-Berks, bye. See you later. Ayan mga ka-Berks, dito na tayo. Hindi na ako nakapag-video doon sa golf course kasi medyo late na rin mga ka-Berks. Ari ko, yung bag ko pala nakalimutan ko. Yan, halika dito. Babadya na may ulan mga ka-Berks. Ang dilim. Madilim na naman ng langit. So yan. Lunis na naman mga ka-Berks. Mabilis lang may araw. Pagka tapos ng araw na to, artist na naman, o diba? At least na tatapos yung araw natin na hindi nasasayang pag busy tayo mga ka-Berks. Kaya hindi mo na mamalayan yung oras na ano na pala, Lunis na pala. Daming paleta dito. Hindi pa hinahakot. May kukuha niyan, gagaling sa durugan. Galing yan dun. Mga nakatambak na kahoy dyan.
tsaka yung iba sa loob. Wala naman ang sasayang dito na kahoy mga kaberks, kasi pagka ano, nire-recycle nila yan. Ginagawang tissue. Napakalakas pa naman ng mga tao dito gumamit ng tissue. Kaya minsan yung mga tissue paper dito importante, lalo na sa mga toilet. May mga bidet naman sila mga kaberks, pero tissue is life dito sa Finland, diba? Di mabubuhay ang tao dito pagka walang tissue sa CR. Kaya yung laging kadalasang complain, kagaya sa mga cleaner, yan, tissue, pag nakakalimutan na yung maglagay ng tissue, yan yung kadalasang complain. Kasi nga, tissue is life. Yan po, ang dami pang paleta, mga nakatambak. Ayun, ang dami. Yan pa sa kabila, tapos ito tapunan ng kahoy. May kukuha niyan na malaking truck para dali sa durugan. Lamig mga kaberks. Kumamin ta. Ayun, pasok na tayo mga kaberks. Yeah. Tingin sa atin yung stop gun. Nag-video na kaya kung ginagawa nito ika. Kapit tayo mga kaberks, merienda. Yan, merienda muna tayo bago tayo mag-machine. Let's eat mga kaberks. Isilang natin to. Ayan. Pa ako nag-almusal pinapay lang ito. Mamaya na kakain ng kanin pag uwi sa bahay. Mahamog mga kaberks. Ayan. Welcome back mga kaberks. Ayan. Pauwi na tayo. Tapos na yung duty natin. Ayan. Kanina mga kaberks, nung kumakain ako, may merienda ako, nanonood ako sa YouTube. Tapos napadaan sa screen si Doc Willie. Yung pinanood ko yung video niya mga kaberks, medyo na touch ako, parang nalungkot ako kasi naiyak ako. Hindi naman naiyak, na parang nararamdaman ko yung nararamdaman niya na sakit, yung pain niya. Kasi kung di nyo natatanong mga kaberks, yung tatay ko cancer patient din noon. Meron siyang lung cancer si tatay ko, pero namatay na siya 12 years ago, bago pa ipanganak si Sam. So hindi na inabutan ni Sam yung tatay ko. Yun na, parang yung sakit na nararamdaman niya nakita ko yun sa tatay ko mga kaberks nung panahon na kasalukuyang nasa ni tatay ko ng paggagamot, kasi may bukol din si tatay ko sa baga niya. So hindi na operahan kasi malaki na yung bukol, hindi na siya pwedeng operahan. So parang ganoon din yung case na kay Doc Willie. Tapos siguro ang pinagpapasalamat lang namin kay Lord, si tatay ko kasi mga kaberks, 3 years pa bago siya namatay nung nagkaroon siya ng cancer. So ang kasi kay tatay ko, nung malakas yung loob niya, tsaka ang ginagawa niya nun, kasi nga nung panahon na yun wala pa naman ako dito sa Finland mga kaberks. Kumbaga lahat ng option na pwede naming
pinasukan ni tatay ko para lang gumaling siya, which is yun yung sumailalim si tatay ko sa tawag ito, sa test, yung parang ginawa silang yung mga gamot na pinag-aaralan ng mga doktor, mga ka-Berks, na bago pa ilabas sa market kay tatay ko, sa kanila tinetesting. Hindi lang naman si tatay ko, kasi marami din silang sumali dun sa test na yon, na from program yon, para madaling salita, program. Sumali si tatay ko sa program na yon para bago ilabas sa market yung gamot, sa kanila muna tetestingin. Tapos mga buwan-buwan bumabalik si tatay ko sa hospital, sa Lung Center to, mga ka-Berks, sa Maynila, sa may Quezon City. So yun, bumabalik si tatay ko sa Lung Center every month para magbigay ng feedback dun sa doktor na nagbibigay sa kanila ng gamot, kung ano yung mga reaction sa katawan nila. Kumbaga, yung kung may lalabas sa kanilang rashes or something na kung magiging reaction sa katawan nila, magsusuka sila, ganun. Basta lahat ng makikita nila na pagbabago sa katawan nila, yung inire-report nun sa doktor every month na bibisita kami doon. Kasi meron siyang, libre kasi yung gamutan niya, mga ka-Berks, si tatay ko. Kasi nga, wala naman kaming pera para supplyan yung chemotherapy niya. Kaya lahat ng paraan, ginawa namin yun. Pumasok siya sa ganong program. Tapos yung kapatid ko naman noon, sa panahon na yun, meron siyang magandang trabaho, tsaka meron din siyang health card. So nakatulong din yun, mga ka-Berks, sa radiotherapy ng tatay ko. So yun, ang ano ko lang, mga ka-Berks, kumbaga yung program na pinasok ni tatay ko na sa Lung Center, nakatulong yun para humaba yung buhay niya. So umabot pa siya ng 3 years. So napakaswerte pa rin namin, kasi nakasama namin yung tatay namin ng kulang 3 taon, or kasi namatay siya ng December 9, 2011. Si Sam, pinanganak siya January 18, 2012. So, pero alam ni tatay ko na buntis si Jen kay Sam. So yun, mga ka-Berks, nagpapasalamat lang ako kasi kahit paano humaba yung buhay ni tatay ko. Kasi sa cancer patient talaga, mga ka-Berks, napakabilis lang. Hindi siguro depende sa ng katawan. Tsaka malakas ang loob ng tatay ko noon, mga ka-Berks. Ito, nasishare ko lang naman sa inyo. Tapos malakas ang loob niya, tsaka tanggap niya na kung ano yung mangyayari sa kanya, si tatay ko. Sa totoo lang, mga ka-Berks, bago pa siya mamatay, si tatay ko, bumili na siya ng lote niya sa Memorial, tsaka ready na siya, as in may barong na siya, na talagang pinagandaan ni tatay ko. Kumbaga, ano man yung mangyari sa kanya, tanggap niya na doon din ang punta niya. So yun, mga ka-Berks. So yun, napanood ko si Doc Willie, kasi si Doc Willie, syempre nagbibigay din siya ng mga advice sa atin sa paggagamot, mga medical sa YouTube channel niya. Kumbaga, malaking tulong siya sa mga tao, sa mga Pilipino, sa mga kababayan natin doon sa medical na binibigay niya, mga parang pre-consultation yun online. Nakakalungkot lang syempre na siya yung tinamaan ng cancer, na which is nakikita ko sa kanya yung video niya kanina na umiiyak siya, na parang hirap na hirap siya. Yun din yung time na nakita ko yung tatay ko na ganun, mga ka-Berks. Yung bang feeling mo na parang gusto mo kuhanin yung sakit na nararamdaman niya, pero wala kang magawa kasi hindi naman ikaw yung nakakaramdam ng sakit. Pero yung pag-impit nung mukha nila, yung pamamalipit, kitang-kita ko yung sa tatay ko, mga ka-Berks. So sana ipag-pray natin si Doc Willie, mga ka-Berks, no? Kahit na hindi ko siya kilala personal, hindi naman niya ako kilala personal, pero follower niya ako dun sa YouTube channel niya. So yun, mga ka-Berks, sana ipag-pray natin si Doc Willie na humaba pa yung buhay niya at makatulong siya sa atin. Yun lang, mga ka-Berks, na share ko lang naman kasi talagang hindi maalis sa isip ko Kaninang kumakain ako, nagbe-break time ako, nanonood ako sa kanya, talagang hindi maalis sa isip ko yung video niya. Kaya share ko lang sa inyo, mga ka-Berks, na ipag-pray natin si Doc Willie sa pinagdadaanan niya ngayon. So yun lang, mga ka-Berks, uwi muna ako sa bahay at naghahantay na si Jen. So see you na lang mamaya, mga ka-Berks. Yan, dito na tayo, mga ka-Berks.
Yung kababayan natin naglilinis ng hagdan. Yan. Ang linis ng kalsada ngayon, konti lang yung sasakyan. Tsaka mahamog. Mapags yung kalsada. Medyo malabo yung daan pero kita naman. Kasi pagka tumatakbo naman, kita na ba yung kalsada. Gugutom na ako ha. Ano kaya makakain namin? Mga ka-Berks, talagang malapit na sa amin. Snow, ayun hindi na talaga mapipigil ang autumn. Tuloy ang paglalagas ng mga dahon. Balik tayo sa kwento ko. Noong time na may sakit si tatay ko, lahat ng pagkain na kinakain niya lasang metal, sabi niya. Totoo yun, sabi ni Doc Willie, na inipilit lang niyang kumain kasi syempre pag di ka naman kumain mapapadali ka. Pero yung panlasa, lahat ng kinakain ni tatay ko lasang metal. Wala siyang panlasa pero kailangan niya kumain. Yun yung side effect siguro yun yung side effect ng chemotherapy. Nung time na nagki-chemotherapy siya. So sana mga ka-Berks, no? So yun lang mga ka-Berks, nasi-share ko lang naman sa inyo. Nagto-throwback lang sa akin yung alaala ng tatay ko. Namimiss ko rin tatay ko mga ka-Berks ha. Namimiss ko rin siya kasi syempre ako na yung nag-iisang lalaki sa pamilya. Lamig, simoy ng hangin. So yan, pasok muna tayo. Ay, nakalimutan ko yung bag ko sa sasakyan. So dito may cellphone ko. Ayun ito tayo na number 3. So yung mga ka-Berks, maraming salamat sa pagsubaybay nyo lagi sa channel namin. Hindi ako nagsasawa na thank you sa inyo mga ka-Berks kasi lagi kayo nakasuporta sa panonood sa channel namin. Minahawi ako. Wow. Masarap yung ulam namin ha. May mais. Uy, meron tayong bills. Ano yung luto mo? Chicken na bigay mo kanina. Hello, sipag ng Linis ko tong sipag ng asawa ko mga ka-Berks. Hindi pa nga ako nagbabacuum. Nag-iis ka siya kanina. Naglinis na ako ng mga toilet. Okay, nilinisin ko kanina. Meron tayo nakasalang na manok dito. Ngayon yung ulam natin ngayon mga ka-Berks. Manok. Kasi galing dito si Karina kahapon. May dala-dala siyang manok. Yung grilled chicken. Grilled chicken. Pinainit ni Jen. Chinap-chop ko sa sinala ko sa... Tsaka niya pinainit ulit. Gusto kayo dyan. Yan yung ating sala. Wala yung dalawang bata. Pumasok. Actually, hindi na sila bata mga ka-Berks eh. Dalaga na. Yung isa dalagindi. Nasanay lang ako tinatawag silang bata. Pero mga dalaga na sila. Malalaki na. So yun mga ka-Berks, magbibis ako sandali yan para makakain na kami ni Jen. Kaya nagbibis ako ng oven. Kasi ginamit to nung isang araw, nagluto ng lechon. Kasi pag di mo nilinis to lahat, yung mangangamoy yung yung sa cake. Okay. Bababalin na niya. Bibis mo na ako mga ka-Berks yan. Bababalin muna niya yan ng stuff. Tapos silinisin niya yan. Ang dumi Kita niya. Mantika yan. Mantika yan ng lechon. Tapos lalagyan ko yan ng cling wrap. Yan. Ito pala yung technique mga ka-Berks. Para mabilis matanggal yung Pagkababad, lalagyan niya ng cling wrap. Tapos mga ilang minuto,
Mamayang gabi ko pa ito lilinis. Mamayang gabi pa. Bababari muna Para niya yan. malambot na malambot. Para mawala yung ano, madaling matanggal. Aba, may gunting. Tsaka doon sa loob, lalagyan mo din. Tsaka yung loob na yun. Yun yung technique sa paglilinis ng oven. Yan na mga kabarks ha, mayroon na kayong tip. Paano linisin ng oven? Gibis mo na ako. Natin itong bills natin. Bango ng kwarto ah. Ayun oh, meron siyang ano dyan oh. Humidifier. Kaya palang bango. Yeah. See you later mga kaberks. Yan. Kaya na tayo mga kaberks. Ayan yung ating ulam. Ayun oh. Ayan yung bigay ni Karina kahapon. Tapos meron tayong bopis. Ayan, leftover na bopis. Galing sa birthday. Tsaka yung hipon. Tsaka sausawan. Puro leftover yan. Puro leftover. O, diba? Rapsa yan, mga ka-Berks. Rapsa. Tapos, yung mga orchids ni Jen, naubos na yung dahon, mga ka-Berks. Dahon, dami-daming dahon. Ay, yung bulaklak pala. Kasi may mga bagong sibol. Hindi pa tumutubo. Pero sabay-sabay silang naubusan ng bulaklak. Sabay-sabay din yan magkakaroon. Sabay-sabay din niya magkakaroon. Kasi may mga sibol na doon. Tinek ni Jen. Diba? Tapos yung bigay ni Mami Jazz, oh, buhay na buhay. Tayong-tayo yan. Inalagaan ko yan sa ano, sa... Laging may tubig yung mga yan. Kain muna tayo. Yan. Dito muna kayo mga ka-Berks. Dito tayo. Iyon, oh. Yan. Yung ating favorite spot mga ka-Berks pag kumakain. Nasaan yung upuan na bilog? Yan. Yan muna kayo mga ka-Berks ha. Kakain lang kami. Kain tayo. Let's eat. Magugas na ako kamay. Basta yung damit ko. Kakamay ako. Wala naman sabaw yung ulam natin, magkakamay ako. Ay, pala akong kutsara. Sarap nitong bopis, oh. Let's eat mga ka-Berks. Ito dala ni Karina kahapon kasi bumili sila naka-sale. Kain tayo. Alright. For chicken. Uy! Roasted chicken. Roasted chicken mga ka-Berks. Lumutong yung balat ha kasi in-air fryer. Sumarap lalo. Hang! Papasobra kaya talalagay ng ano. Sarap pa eh. Yung mga supermarket dito, pagka magsasara na ng 1 hour bago magsara, nakasale na yung mga pagkain nila. 50 to 70%. Minsan papasyal tayo mga ka-Berks. 50 to 70%. Diyan sa S-Market na pinagjujutihan ko, pag Saturday, diyan lang sa, malapit lang dito sa bahay. Basta pag magsasara na sila mga ka-Berks. Tinapay, yung mga frozen na hotdog. Yung sa fresh food. Basta fresh food, pwede na yon. Nakalagay naman din yun na nakasale na. Kaya yung iba, nag-aabang talaga. Kasi malaki na titipid eh. Kaya sa itapon nila. Tapos yung natitira, tatapon na nila mga ka-Berks. Kung hindi nabibili, yun yung itatapon nila. Yung hindi nabili, kinabukasan, tapon na yun. Pero hindi sila nag-iinit ng pagkain mga ka-Berks. Kahit yung tinapay sa bakery. Tapon yun. Pag niluto ng araw na to, pag hindi naubos yun, tapon yung kinabukasan. Pero goods pa yun. Gusto ka, nakakapanghinayang. Kaya lang, wala. Wala magagawa. Bawal eh. Kaya ng bopis. So, minsan naman,
Uy, Pero hindi lahat ng area namin ay ganon. Yung dati kong pinagdutihan doon sa Kaberks Bin ni Julie, yung mga tinapay na hindi naubos ng araw na yon, gagawin nila, ire-ref nila yung, hindi naman lahat ng tinapay na galing sa ano, ire-ref nila yon, tapos ipapainit nila kinabukasan, ilalagay nila sa, anong tawag doon? Yung kainan ng mga staff. Mga pantry. Lalagay nila sa pantry, sa mga staff. Yung Pero, nila, kakainin ng mga staff yun. Pero hindi na ibebenta yun sa, Hindi na ano, ibebenta. sa mga customer. Pwede rin kami kumuha doon sa pinaka-cafeteria nila. Pwede yun, pwede. Pero hindi lahat ganun. Depende sa manager, no? Hindi to kasi dito sa Contola. Tinatapon talaga nila, no? Depende, hindi naman pare-parehas. Hindi kasi pare-parehas ang ano ng manager. Pag nilagay nila sa pantry yun, nakalatag lang sa table yun. Pwedeng kumuha. Pwede kang kumain doon. Dito kasi mga ka-Berks, ang mga pantry kasi namin dito, ang mga pantry sa mga establishment, kahit mga, basta lahat ng nagtatrabaho doon, pwedeng kumain ng libre. Yung coffee, Libre tea, libre yun, pati kami, pwede. Basta empleyado. Basta empleyado ka, nagtatrabaho ka Pwede sa kang loob kumain. ng establishment. Pwede kang kumain doon. Pero yung syempre hindi sa'yo pagkain, huwag mo kakainin. Pero yung tinapay na ilalatag nila sa table, ibig sabihin, kahit anong pagkain na ilalatag nila sa table, for everybody yun. Sa amin nakalagay namang note. Oo. Pwede kang kumuha. Lalagyan nila ng note yun. Lalo na pag may birthday, isa sa mga staff may birthday. Lahat yun pwedeng kumain. Mahilig sila sa cake, no, de? Cake, chocolates, yan. Lalatag lang nila sa lamesa. Yeah. Pasok na tayo mga ka-Berks. Wait na. Tapon lang tayo ng garbage natin. Sana huwag abutan ng ulan. Tapos na tayong kumain mga ka-Berks. Madami tayong nakain. So shoutout kay Karina sa binigay niyang ulam na napakasarap. Sana lagi-laging gano'n. Sana may laging libreng ulam, Karina, ha? Pag pupunta ka dito, magdala ka lagi ng masarap na ulam, ha? Yan. Yan. Yan mga ka-Berks. Antabayan lang ko lang si Jen. Kasi hindi kami kasya sa elevator. May dala akong basura. Tapos siya, may dalang scooter. Antabayan ko lang siya dito. So habang naghihintay tayo, tingnan nyo muna yung paligid namin mga ka-Berks. Ayan na. Yun yung dahon, no? So far dito sa amin, di pa naman ganun kadilaw yung mga puno. May mga ilan-ilan lang, pero kahit pa paano green pa din lahat. Pero doon naninilaw na yung iba, oh. Pero mga ilang buwan lang yan mga ka-Berks. Kunti na lang yun. Nakikita na ulit yung kapitbahay nung kasi wala na mga dahon. Pati doon sa kapitbahay namin sa likod. Diba? So yan. Mauna na siguro ako doon kasi may scooter naman si Jen. Mauna na ako sa sasakyan.
Kung lang siya hantay sa sasakyan namin. Ayan. Saya rin. Tahimik maliwalas mga kaberks. Ay, sobrang busog ko. Tapos mamaya na ulit ako kakain nito mga alas 6 na. Kasi ang gano pa, alauna medya pa lang dito. Mga alas 6 na ulit ako kakain pa. Nag break time kami galing sa work. Ano pala si Jen? Hindi naman, nauna pa siya sa atin. Ako ay pambusi-busi na po. Pakalat-kalat ka. Ingat ka. Siya. Busi-busi na pa. Tapos pagdating doon, mamadaliin ako. So ayun mga ka-Berks, dito ka na siguro tapusin yung vlog natin sa ngayong araw. So sa susunod na lang ulit tayo magkita-kita. Kung nagustuhan nyo yung vlog natin mga ka-Berks, please like and share and subscribe. Maraming salamat mga ka-Berks. Bye bye. Kitos.